Yun, good morning sa lahat mga idol. Sa masaganang bagong taon sa inyong lahat. Yung shoutout muna sa inyo. Sa mga nanonood sa atin ngayong umaga. Kay X Glenn, shoutout sa'yo. Alice Mabini, Cuesta, shoutout sa'yo. Gabrian, shoutout din sa'yo. Lani Loyola, Ostames, shoutout sa inyo, isang mapagpalang umaga. So yun, may balak lang akong i-share sa inyo ngayong umaga na isang kasaganahan para sa bagong taon. Wait lang, kukuha lang ako ng sulatan. Yun, Hilda Alba, shoutout sa iyo. Kay Justin, shoutout din kay Justin. Christopher Barreto, shoutout sa inyo. So, yun mga idol, kaya tayo nag-live ngayon. Mga ilang araw tayong hindi nakapag-live. At tayo ay busy sa mga bagay-bagay na dapat nating gawin. So, meron ako sa inyong nais na ibahagi na nakakapagpabigay ng biyaya at swerte na dapat ninyong gawin. Sa mga naniniwala, pwede nyong itry. Sa mga hindi naman naniniwala, skip nyo na lang po itong video o mag-out na lang kayo dito sa panonood sa aking live. So may dalawang papel dito na lalagyan natin ng mga sulat para sa pagpasok ng bagong taon. So hatiin nyo lamang yung isang bond paper. Isang bond paper to, then yung kalahati ay itabi nyo na. Then etong isa, yung 1/4, hahatiin pa natin ulit sa gitna. So tandaan lang natin yung pagkaagawa nito. Marami kasing nagtatanong sa atin, Commander, ano ba yung magandang pampaswerte sa bagong taon? So sa amin kasi ang pampaswerte na ginawa namin ay ipapakita ko sa inyo. Yung iba na ayaw nito gawin ay hindi naman po tayo pinipilit. So yan, hinati natin sa dalawa. No, etong isa, hahatiin nyo rin sa dalawa. So gagawa kayo ng tag-2 kopya para sa pampaswerte sa inyong buhay, pamamahay at pang-araw-araw na rin. So ito muna ipapakita ko sa inyo. Wala kasing stand yung ko, nakasandal lang yung ating ating cellphone. So ang unang isusulat natin dito, excuse. So etong 3 pangalan ng Diyos na nagbibigay ng swerte at biyaya. So etong gagawin ko na tong isa na to, ilalagay ko to. Ito yung kauna-una ang sulat ko ng pampaswerte sa New Year o bagong taon na ito. Kung hindi po kayo naniniwala, pwede itong mas maliit pa kung kaya nyo pagkasyahin. Kung gusto nyo ganito lang kaliit. Yan, ganyan. Pero sa akin, mas gusto kong malaki siya. So, mas gusto ko na 1/4 siya. So, unang-unang ilalagay natin dito, itong lehitimong pampaswerte talaga na inilalagay sa wallet. Yung pangalawang gagawin natin,
itong lehitimong inilalagay naman sa mga prosperity na ginawa ninyo. No, sa mga naniniwala lang, pwede ninyo ito pong gawin. Pero kung hindi kayo naniniwala, okay lang naman na skip nyo itong video na to. So, ano po ba ang mga ginagamit ko na pampaswerte para sa kasaganahan pagdating ng bagong taon? Unang-una, ang pinakasikreto ko po, no, sa lahat, sa mga nagtatanong, na marami nagsasabi, Commander, napapansin namin talagang buhos yung biyaya na pumapasok sa inyo. Unang-una, ang sekreto dyan, yung pagiging kabutihang asal natin sa ating kapwa. Yung pakikipagkapwa, pakikipagtao, no? At hindi ibig sabihin, pag sinabing yung pakikipagkapwa, pakikipagtao, hindi ibig sabihin ay maging duwag na kayo. No, hindi naman po sinasabi natin na maging duwag na kayo kapag may mga tao na umaaway sa inyo at inaapi kayo. Hanggang kaya po natin magtimpi, gawin natin yung pagtitimpi. Kasi kapag tayo po ay laging nagagalit, na a-adapt natin yung, o nahihikayat natin yung mga negatibo, yung mga negatives. No? Ako talagang pala, ano lang ako, wala talaga ho akong, talagang kadalasan wala ho akong imik. Ano, yun ho ang laging, ano ko hindi ho ako pala imik talaga. Pero, kung makulit naman ang mga kasama ko, ay nakikipagkulitan din ako. Ang unang-una sa lahat, bukod sa ating pag-uugali, yung pag-iibig sa ating kapwa, yung pagiging mapagbigay, isa po yan sa naghahatak ng prosperity sa ating pamumuhay. Ano, sa totoo lamang po, sa una lang naman po yan, kasi investment yan mga idol. Maraming nagsasabi, bakit naman Commander ako ay nagbibigay? Bakit naman Commander ako ay tumutulong sa aking kapwa? May dalawang uri po kasi ng pagtulong, mga idol. Merong tumutulong ka na dahil meron kang sobra. Pakakatandaan po natin to. Meron tayong ginagawang pagtulong sa dalawang pamamaraan na kaya po tayo tumutulong ay meron tayong sobra. At meron naman po talagang tumutulong, nalikas na tumutulong dahil sa pag-ibig at awa sa kanyang kapwa. So may dalawang uri ng pagtulong kasi. At ano po ba yung uri ng pagtulong na ganap na pinupuspos po ng biyaya? Yung pagtulong po na tinatawag natin, yun yung pagtulong na may kalakip na kagalakan. So ibig sabihin, pag may kalakip na kagalakan, ito po ay pag-ibig, no? Pagmamahal yun. At wag niyong iisipin na kapag kayo po ay tutulong, ito lang yung pera ko, pasensya ka na, ito lang ang maibibigay ko. Huwag niyo pong sasabihin yung mga ganong uri ng salita, pasensya ka na, ito lang ang nakayanan ko, pasensya ka na, ito lang ang meron ako. No? So pag sinasabi niyo po kasi yung salitang ito lang ang meron ako, yun na lang ang mananatili sa inyo. No? Kasi sinasabi nga po natin na ang salita, ang bawat salita ay makapangyarihan at siyang nagaganap. Dapat pagka tumutulong kayo, ang lagi niyong sinasabi na huwag kayong humingi ng pasensya sa tao. Sabihin ninyo, pag kayo ay nagbibigay, nawa ay tanggapin mo ang munting pagtulong na ito na nakayanan ko. Hindi po yung ito lang ang meron ako, ito lang ang biyayang meron sa akin, ganyan. Huwag nyo pong sasabihin yung mga ganon. Kasi iyon po ay tawag dito yung the power of tongue na tinatawag. May kinalaman po yung the power of tongue sa inyong klase na pagbibigay. Dapat kapag kayo ay nagbibigay, kung gusto niyo yung kaganapan ng the power of tongue na tinatawag yung kapangyarihan ng salita, ay yung magalak na salita at magalak na paanyaya sa mga swerte. Kapag sinabi nyo po na itong may tutulong ko, nawa ay makatulong sa pamilya mo, puspusin ka ng biyaya, yun po yung may rest back na tinatawag. Yun yung may balik. Na kapag lagi nyong binabanggit yung, mapansin ninyo sa mga comment ko, bihira akong mag-iimik ng mahabang salita, ng kung ano-ano man.
Pag may nagsabi sa akin na, Commander, ingat ka dyan. So, ang binibigay ko, God bless Lord, pagpalain ka. Yung pagka lagi mo sinasabi yung mga prosperity words na mga ikagaganda at ganda ng damdamin ng isang tao, na hahatak po ninyo yung good vibes at yung positibo na enerhiya sa inyong katawan. Kasi ang binabanggit po ninyo ay yung mga mabubuting salita na nagpapaanyaya doon sa mga swerte, no? Kasi kapag ang swerte ay lagi nyong sinasabi, lagi nyong binabanggit, puro swerte ang papasok sa buhay ninyo. Yung mga tao na nagsasalita ng mga negatibo like buwisit, ito ayokong sabihin eh. Lusawin nawa ng ama. No, malas. Walang pera. Yan yung mga bagay na wag niyong sasabihin. Yung buwisit, yung malas, walang pera. Lusawin nawa ng ama. So ayokong banggitin yan, mga salita na yan. Dahil iyan po ay may tinatawag na the power of tongue. Kung makapagsalita kayo na may kalakip ng inyong damdamin, tandaan po ninyo, kapag may kalakip na damdamin ng inyong mga sinasabi, iyon po ay natutupad. Natutupad po yun. Nagmamanifest yan, mga idol. Kasi ang damdamin at ang salita ay makapangyarihan kapag ka ito ay lagi mo sinasabi. Kaya wag na wag niyong sasabihin yung salitang buwisit, yung salitang malas, at yung salitang walang pera. No, lusawin nawa ng ama yung mga salita na yan at bagay na hindi natin binabanggit. So ayokong binabanggit yung ganun mga salita dahil ito ay negative words na humihingkayat ng mga negative. Hindi man sa bahay natin pumasok yan, pag sa katawan natin pumasok yan, malaking epekto yan sa ating pamumuhay. Ano, lalo na kung yung ikaw ay galit na galit at nagsasalita ka ng mga ganong klaseng salita, tatama talaga sa yun. Mangyayari yun. No. Marami kasi mga tao na naging bokabularyo na nila yon, yung mga ganong salita. Pero sabi ko nga, palitan nyo yung mga ganyan salita. So ano ba yung pwedeng ipalit natin na salita dyan? Si Mrs. Napapansin ko, si Mrs. meron din siyang paniniwala na sarili na ituturo din niya sa akin, yung asawa ko. Kapag siya ay naghihikab, minsan, natatawa na nga lang ako sa kanya. Pero yung tawa ko, kagalakan yun. Kasi, pag naghihikab siya, lagi niyang binabanggit, Hallelujah. Sabi ko, paano ka nakakahikab nang ang binabanggit mo, Hallelujah? Tapos kapag siya ay may mga nangyayari na trahedya na papanood niya sa Facebook, may mga binabanggit siyang words na mga salita na naghahatak ng negatibo. No? Minsan, ang sinasabi niya, for God's sake, yan mga ganyan-ganyan. Tapos, madami siyang words na binabanggit. Pagka, halimbawa, kumbaga sa atin, maghari nawa, mga ganyan, mga salita. Kapag kayo ay sinasabihan, binibiro kayo ng mga tao, no, binibiro kayo. Meron kayong biyaya na dumating, kasaganaan na dumating, tas bibiruin kayo ng inyong mga kaibigan. Uy, mayaman ka na. Yung mga ganyan na mga biro. Ang sasabihin nyo, mangyari nawa. Ganyan, yung mga i-reply ninyo na salita sa kanila. Mangyari nawa. So, kapag may mga pumapasok na mga ganun salita sa inyo, iyan ay magmamanifest kapag yung sinabi niya ay aanuhin ninyo. Tutumbasan ninyo ng salita. So, sa mga salita pa lang, may kinalaman na sa atin. Tandaan natin, itong sineshare ko sa inyo na kaalaman na to, itong sineshare ko sa inyo na sa live na ito, makakatulong sa ating pamumuhay, hindi lamang sa loob ng buong taon, kundi kapag naririnig ng mga bata, kapag naririnig ng mga tao sa inyong bahay,
bata man o matanda, pag laging naririnig ang inyong mga mabubuting sinasabi, naa-adapt po nila yun, nagagaya nila yun. Kagaya yung sinasabi ko nga sa inyo, si Mrs. pagka naghihikab siya, sinasambit niya ay Alleluia. No, sabi ko, paano siya nakakapaghikab na ganun siya maghikab. So, iyan, isa sa mga mahalagang bagay na sinasabi ko sa inyo dahil meron tayong tinatawag na the power of tongue. Kapag yung mga sinasabi nyo ay negatibo at hindi kaaya-ayang mga salita, ito ay naghahatak ng kamalasan sa inyong pamumuhay. No? Kaya wag nyo pong sinasabi yung mga ganung bagay. Then, dako tayo naman dito sa sinasabi natin na naudlot na 3 pangalan na isusulat po ninyo sa inyong papel na gagawin nyo ngayon. So, ito yung unang-unang pangalan na isusulat ninyo. Baka tumagos kasi, naghanap akong patungan. So, ang unang iaano natin ay susulat natin itong tapusin ko lang po. Inaayos ko yung pagkaka-lettering mga idol kasi ito po ay ilalagay ko sa aking wallet. First words itong sinulat ko na to. Actually, ang dapat po ilagay natin dito ay capital letter. So, etong small letter, ilalagay ko po ito sa pampaswerte dito. Ang first word na isusulat natin ay Jehovah Jireh. So, baliktad dyan, Mamaya, papakita natin sa inyo. Jehovah Jireh, then Shalom. So, Shalom. Ito kasi ilalagay ko lang dito sa mga pampaswerte ko. Dapat ang gamitin po ninyo ay capital letter lahat. Shalom din, yung last words ay Ifata. Kahit hindi po ganito kaganda yung inyong gagawin na na letra. Ang importante po dito ay capital letter at makuha ninyo yung tamang spelling ng pangalan. Yun po yung pinaka-importante dito. So yan, baliktarin natin. Yung wala kasi tayong patungan na maayos mga idol Yung ating video ay sandali. Paano ko babaliktarin to? Ang gamit ko po kasi ngayon ay yung iPhone 16. Hindi ko kabisado. Ayun, ito. So ito mga idol, ang isusulat nyo. First words ay Jehovah Jireh, Shalom, at Ifata. So yan, gagawa kayo ng 2 kopya nito. Ang isa ay ilalagay nyo sa inyong wallet. Ang isa naman ay ilalagay nyo sa inyong mga pampaswerte na nasa inyong mga lamesa. So mamaya ipapakita ko kung saan ko to ilalagay. Yan yung first word natin, Jehovah Jireh. O ang tawag ng iba dyan kapag ka Griego, Hebreo, Jehovah Jireh. No, Jireh. Pero sa atin dito, kung tawagin siya ay Jehovah Jireh. Shalom, ang ikalawa, ang ikatlo ay Ifata. Then pag tinupi po ninyo ito, pag pang-wallet,
ang inyong tupi ay laging papunta sa inyo. So, paano po ba yung tamang tupi na papunta sa inyo? Hindi po palabas. May mga nagtutupi ng palabas nito. So, unang-una, ang gagawin natin ay 4 na tupi na ang ibig sabihin ng 4 na tupi ay may kinalaman sa 4 na elemento na tumatahan sa ating mundo. Ay ang hangin, lupa, tubig at apoy. So, yung 3 fold na gagawin natin ay papasok sa akin. Ayan o, pasok nawa ang swerte. Yan, first fold. Banggitin nyo, pumasok nawa ang swerte, pumasok nawa ang biyaya. Then, pangatlo, pumasok nawa ang swerte at biyaya sa akin. Yan na yung 3. Then, punta kayo rito sa likod. Ito yung ika-4. Pumasok nawa ang biyaya at swerte sa akin. So, habang inyong pinopold dyan, ay binabanggit nyo yung magical words o prosperity words para sa atin. Huwag nyo na huwag ninyong ibubuka to. Huwag na huwag ninyong ipapahawak sa iba. Huwag na huwag ninyong ipapabasa kanino man. No? Ito ay manatili lang sa inyong wallet. Bago ilagay ito sa inyong wallet, humiling kayo. Banggitin ninyo yung 3 words ng 3 times. Jehovah, Jerry, Shalom, Ipata. Jehovah, Jerry, Shalom, Ipata. Jehovah, Jerry, Shalom, Ipata. Puspusin nawa ako ng biyaya at swerte. So, iyon. Ilalagay nyo na po sa inyong wallet na huwag ninyong ipapabasa, ipapabuklat kay kamag-anak, kay asawa, kung kanino man. Huwag ninyo tong ipapabasa. Di baling makita nila, huwag nyong ipapabasa yung 3 pangalan sapagkat meron kayong wish. No, meron kayong kahilingan. Baka katandaan natin, baka hawakan ng ibang tao, may negatibo yung kamay ng tao, may problema siya, stress o ano paman sa kanyang katawan. Huwag ninyong papadampian ng palad ng iba to. Basta itago ninyo sa secret pocket o kung saan man sa inyong wallet. Humiling kayo. Nakita nyo yung pagkakapold ko, ganun po ang inyong gagawin. So ito, ilalagay ko lang muna dito sa aking prosperity bowl. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga yan. Kung ano yung mga nandyan. Hindi ko lang po ngayon yung ginawa. Ginawa ko yan ng magbagong taon. No? Ganyan po kami. Talagang kami ay naniniwala sa ganyan. So, ito naman, ito yung the 10 names of gods na tinatawag. Yung 10 pangalan ng Diyos na pinaniniwalaan sa Hebreo at sa Griego at sa Espanya na napuspos ng biyaya. Yung iba po nito mga idol nagpapaukit sa kahoy. Yung kahoy na ginagamit nila is yung kahoy po na tinatawag nating mabango na kahoy. So, langka. Yung kahoy ng langka, uukitan nyo ng 10 names of gods at ilalagay sa harap ng pintuan ng inyong bahay. So siya ay naghahalina ng kasaganahan at kayamanan at swerte. So ito, yung 10 pangalan na isusulat ko, ito po ay inyong tutularan at inyong gagayahin. Kuha lang ako ng sapin kasi tumatagos eh. Ito may tablet dito. Ito na lang. Tablet ng aking apo. The first name of God. So kanina ipinakita ko sa inyo yung pagle-lettering sa maliliit na letra. Ngayon gagawa tayo ng 10 names of gods na puro capital letter. Dapat po talaga puro capital. In example ko lang kasi yun. Pero ilalagay ko pa rin yan sa aking wallet. O dito sa aking prosperity bowl. So ang unang isusulat natin ay L. Names of God po ito si El, then Eloha, Eloha, El Eloha Elohim,
El, Eloha, Elohim, Hebe, Sabaoth, Shaddai, Ha, Ehe, Adonai, Jehovah. Hindi pa yata kasya. Dito ko na lang gawin sa isa. Dito. Mahaba-haba. Tsaka ko puputulin. Para mabasa po natin ang lubos. Ulitin ko lang. Si El, Eloha, Elohim. Pwede nyo pong gawin, sabayan nyo na po ngayon. Kung gusto nyong gawin. Eloha, Elohim. Ang basa po dito ay Hebe. Hindi po Jebe. Eloha, Elohim, Hebe, Sabaoth. Yung Sabaoth, huwag nyo pong tatanggalan ng H. Kasi yung Sabaoth po na S-A-B-A-O-T, mandirigma po yan. Hindi po yan yung Sabaoth ng biyaya. May dalawang uri po kasi ang Sabaoth sa Hebrew words. Pag nilagyan nyo na yung Sabaoth na S-A-B-A-O-T, kapag ako po ay gumagawa ng mga pangontra tungkol sa kabal at sabala, ang gamit ko sa letra ng Sabaoth ay S-A-B-A-O-T. Pero kapag ka sa biyaya o pampaswerte, may letter H po yan. No? Tatandaan natin, Sabaoth. Medyo yung pronunciation ninyo is Oth, yung pinakadulo. So ito po ay ikalimang pangalan ng prosperity name of God. El Eloha, Elohim, Hebe, Sabaoth, Shaddai. Pang-anim si Shaddai. Sa Shaddai, naku po, namali naman yung letra. Halpengin pang isa. Sa Shaddai mga idol, kulang pang isa po yung letra ko, ulitin ko. Sa Shaddai, ang gagamitin po natin ay letter Y. Kasi kapag letter I, pandigmaan. Kapag letter Y, ang ginamit ninyo is ito po ay may kasamang prosperity. Ulitin natin, kulang ng letter A yung Shaddai natin. Tagus pala oh. Pag tagus pala, may hindi ko na babaliktarin yung cam ko, tagus naman siya. So ulitin natin. Sulat ko na lang muna dito kasi medyo nahihirapan akong ipagkasunod-sunod yung pangalan ng 10 names of God. Ito po ay kabisado ko, kaya lang, kapag sinusulat natin, doon tayo nagkakaroon ng problema. Eloha, Elohim, Hebe, Sabaoth, Shaddai. Tapos yung hininga na si Ha. Eloha, Elohim, Hebe, Sabaoth, Shaddai. Ha. Ehe, He, Adonai. Jehovah. So ito po yung 10 letra. Pagka ganito kasi, ito yung sulat ko. Nakaharap sa inyo. Pag dito, ayan sa reflection, buo siya. Buo. So ulitin natin siya para meron akong tutularan. Bilisan ko na lang at ilalagay ko din naman to sa prosperity bowl. El, Eloha, Elohim. Mamaya ko na yung sa wallet ko. Hebe. Sabaoth. Tandaan natin, Sabaoth lalagyan po natin ng letter H, saka yung Shaddai. Ang gagamitin po natin na Shaddai ay letter Y. Huwag po tayong gagamit ng letter I. Kasi yung letter I sa pandigmaan yon, hindi po angkop na gagamitin yon sa pampaswerte.
Ehee, Adonai, then, yung Adonai natin, letter Y din, hindi po letter I ha. Tapos yung last words ay si Jehovah. So ito mga idol. Ito yung 10 names of gods na nagbibigay ng swerte sa atin. So, El Eloha Elohim, Hebe, Sabaoth, may H, tapos Shaddai, letter Y, Ha, Ehe, Adonai, Jehovah. So yung Adonai, letter Y, yung ginamit natin. May gumagamit ng I dyan, then sa Shaddai may gumagamit ng I. Iyan po ay pangdigmaan kapag ka ginamit nyo ay letter I. Hindi po yun sa pampaswerte. Ano? So ito po yung tamang combination ng pampaswerte. Dahil gumamit po tayo ng malalambot na letra. Ibig sabihin malalambot na letra, ito ay mga malalambot na salita. Excuse mga idol. Talagang panahon ng tag-ubo ngayon na tag-sipon. So, ayan, sa nakikita natin, ano? So, gumamit ako ng malambot, letter H, malambot, letter Y, malambot. Tapos, yung Adonai, malambot. So, iyan po yung mga tinatawag natin na angkop ng mga salita, ng mga letra na ginagamit po natin sa pampaswerte. Huwag po tayong gagamit ng Sabaoth na walang H, pandigmaan yon. Shaddai ay letter I, wag po yon, pandigmaan din. Sa Adonai, letter I, pandigmaan din. Kaya po ang gagamitin natin dito ay Sabaoth na letter H at Shaddai na letter Y at Adonai na letter Y. So iyan po yung gagamitin natin. Then, paano po natin to itutupi? Itutupi po natin to, so nakikita naman ninyo dyan sa video, papasok sa akin. Ano? So kung hindi nyo kabisado, kaya nga po dalawa ang pinapagawa ko sa inyo. Dapat ito screenshot nyo. Ayan, screenshot nyo na lang. Ay, screenshot nyo muna. Al, pakitawag nga si MJ. So, ito ay screenshot nyo muna para magawa nyo ng maayos mamaya. Capital letter po ang gagamitin natin. So, paano natin to gagawin? So, ang gagawin natin, tatlong tupi rin siya, triple. Then, papasok sa atin. Papasukin ang biyaya sa akin at swerte. Papasok po sa inyo ng tupi. Ikatlong tupi, ibubulong nyo rin. Papasukin at biyaya at swerte sa akin. Ikatlong tupi. Then, baliktad ninyo at itupi ninyo ng last fold, papasok sa inyo. Papasukin at ang biyaya at swerte sa akin. So, ayan. Katulad ng nauna na ginawa natin sa The Three Names of Gods, wag nyo silang ipapahawak o ipapabasa kanino man. Diretso lagay sa wallet. Yung isang klase nito, yung isang gagawin nyo na ganito, ang gagawin nyo naman, ilalagay nyo sa prosperity bowl. Ano? So, ito ipapakita ko sa inyo dito kung ano yung mga prosperity na inihanda natin. So, sa pagpasok ng bagong taon, mga idol, sinasabi ng mga katandaan at paniniwalang mga Chino na kailangan daw maglalagay kayo ng mga bilog na prutas sa inyong lamesa. So, yan ay 12 na klase ng mga prutas sapagkat yan ay 12 buwan sa loob ng isang taon. O, sa mga hindi nakakaintindi, sasabihin nila, bakit may mga bilog-bilog? So, ang ibig sabihin niyan, 12 bilog o 12 kasaganahan. Kasi ang bilog po, ang ibig sabihin ng bilog is infinity. No? Infinity ang kahulugan ng bilog. So, ibig sabihin niyan, meron kayong 12 infinity o 12 kasaganahan sa loob ng 12 buwan sa loob ng isang taon. Then, bukod dyan, meron din tayong nilalagay na mga matatamis. No, pwede kayo maglagay ng sweet candies, sweet chocolates, o anuman. Ito, hindi to bubble gum, chocolate pa rin yan. So, ayan yung nilalagay namin. Then, yung
chocolate coins na tinatawag natin. So yan ang hindi nawawala sa amin kapag ka New Year, lalo na yung mga bilog-bilog na yan. Then, peanut chocolate, alam nyo naman yung peanut, sa paniniwalang Chino o mga incheck, ito ay peanut is puno daw ng biyaya. So, yon ang pagpasok. Then, ito naman yung ating prosperity bowl na pinaka-importante na gagawin ninyo. So, ang gumagawa nito si Mrs. May ilan ba siya? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, meron siyang kinalaman sa 12. Ito pong nasa ilalim bigas. Ang nilagay niya dito, orange, pwede rin mansanas o anuman. Then, ito naman po ay nakuha sa ilog. No, napulot to sa ilog. Ito yung prosperity packet na tinatawag sa mga Chinese na kuha ng mga bata. Binigay sa akin yung mga naliligo dito sa pulse sa amin. May pulse po kasi rito. So yan, tinusok ko lang dyan sa bigas, puno ng bigas. Maraming nagsasabi na wag lang maglalagay ng itlog kasi daw yung itlog daw nabubugok. So, natural na nabubugok po yan dahil iyan nga po ay itlog. Wala naman yatang itlog na hindi nabubugok kapag hindi nilimliman. Pero wag kayong mag-alala doon, wala naman dalang kamalasan doon. Pag nabugok na, edi itapon, ganun lang po yun. So ano po bang nilalagay sa 12 na prosperity egg? So may mga prosperity coins, may prosperity money, violet. Kasi nga, sa taon natin ngayon, ang maswerteng kulay, violet, red, green. So hindi po yung white, black, blue. Yung may kinalaman sa tubig, hindi po yon. Kasi tayo po ay par elements ngayong taon na ito. Kaya ang kailangan ay hindi po natin inaano yung mga kulay, hindi natin ginagamit yung mga kulay na may kinalaman sa pagpapahina ng apoy. No? So, iyon ang ibig sabihin nun. Kaya, violet, green, so, red, yan yung mga mga maswerteng kulay ngayon. So, ano po ba yung nilalagay dyan? Kasi yan po ay 12 eggs. So, kung 12 itlog yan, so, good fortune sa taon ng January. Depende yan kung January ba. Basta ang 12 yan, good fortune para sa buong taon. Pwedeng ganun natin Then, success para sa buong taon. So, 12 kasi yan eh. Loyalty para sa buong taon. Love. Peace. Ano tong isa? Money. Hope. Prosperity. Respect. Abundance. Ano tong isa? Ito pala yung una kanina, good fortune. So, kung ano man, harmony, may nakalagay pa. Ano man yung nasa isip ninyo na gusto nyong ilagay dyan, good luck, mga ganyan. Kung ano yung nasa isip ninyo na ilalagay dyan, yun po ang inyong gawin. Wag nyo nang sundin ito kung ano nasa isip ninyo na isusulat ninyo. Pero pwede rin naman na kumuha kayo rito ng gagayahin, yung lalo na yung love, peace, fortune, di ba? So, abundance, mga ganyan, prosperity. So, okay lang yan. Basta kung ano ang sa isip ninyo na gusto nyong ilagay, kailangan hindi sila pare-pareho, ay maging okay yung 12 eggs na nasa harapan ninyo o sa inyong prosperity bowl. Ang laking bowl po yun, Talagang binili ko, sinadya ko. Tapos ito naman, binili naman siya sa Lazada, so nilalagyan ng ganyan. Actually, pwede na tong kainin. Pwede na tong kainin ng mga kung sino-sino pag may pumupunta sa inyo. Share your blessings nga, share ang biyaya. Then, meron din tayong nilalagay dyan ng mga ganito. So, yan ay wine. So, yan yung nasa lamesa namin ngayon. Ang prosperity natin. Then, etong ginawa natin, ilalagay sa wallet, itong dalawa na to, at wag makikita. Ngayon, etong ginawa natin, ito ay ilalagay ko muna dito. So, yan. Sa ating prosperity bowl. Tandaan natin, yung mga naniniwala lang na gustong gumawa at naniniwala sa mga ganitong pampaswerte, yan po yung gawin ninyo.
Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, skip nyo na lang ang video. So, yan. Yan yung pamamaraan na gagawin ninyo para dun sa pampaswerte sa inyong buong taon. So, pinakita ko sa inyo yung pamamaraan. Eto, pag nagkamali kayo, huwag nyong itatapon ito kung saan. Kasi ito ay mga pangalan ng Diyos na hindi natin basta-basta ay binabasura. So, meron kaming iniipon namin to. Yung mga mali, then susunugin namin, lalagay namin sa langis. Yung abo. No? So, ito hindi namin tinatapon. Kayo, kung gusto ninyo, sunugin po ninyo ito at ilagay yung langis sa inyong abo. Kahit ngayon na, pag nagkamali kayo, yun po ay gawin ninyo. Huwag nyong itatapon basta-basta. Kasi ito ay sinulat nyo na pangalan ng Diyos na dapat nating igalang. Ang pangalan ng Diyos ay nire-respeto at ginagalang. Kaya hindi nga po binabanggit basta-basta yung mga yan. So yun, binahagi ko sa inyo itong mga prosperity na to para makatulong sa inyo. Hindi para gawin nyo lang o mag-experiment kayo ng pampaswerte. No. So sa mga bago pa lang nanood ng video, anuhin po ninyo. Ulitin ninyo tong aking live. Pwede nyo panoorin ulit. Kung kayo magre-replay mga idol, request ko na lang. Kung magre-replay kayo, hindi nyo inabutan yung mga unang explanation. Panoorin nyo po sa YouTube channel. I-upload ko po to doon para kahit papano yung mga ginagawa kong video ay kumikita po sa YouTube channel natin. Then, wag nyo i-skip yung ads. Yun na lamang po ang inihiling ko na kapalit sa aking mga ginagawang pagtulong sa inyo o pag-share ng mga karunungan at kaalaman tungkol sa proteksyon, pampaswerte at biyaya. Yung panoorin nyo lang po yung mga replay nito sa aking YouTube channel. So, yun lamang po. Kasi sa Facebook po ngayon, hindi po kumikita ng maayos ang Facebook. Ang dami pong mga requirements, hinihingi, ang dami kong dapat gawin. Eh, hindi naman po tayo totally vlogger. Tayo po ay content creator at hindi po tayo vlogger. So, gumagawa tayo ng content para sa spiritual. Hindi po katulad ng vlogger na meron silang may mga quota, may mga kailangan sa loob ng araw makapag-upload, mapag-ganon. So, pressure. Sa akin, ayoko na nape-pressure dahil sa akin ay sa spiritual. Kaya, hindi ko po gaanong pinopokusan yung kinikita sa aking Facebook. So, ako po ay nakapokus sa aking YouTube channel. Sa mga gustong mag-replay po kayo na manonood kayo sa aking YouTube channel. Kasi nandun po yung maayos na earnings natin sa ating YouTube. Tapos, sa mga nagpa-banishing ritual, ikinancel po muna namin ang banishing ritual dahil may lakad po kami mamaya hanggang bukas. So pagbalik ko, gaganapin na natin yung banishing ritual. Kaya sa gustong mga humabol ay pwede pa kayong maghumabol ng pa-banishing. After ng banishing, bago matapos ang buwan ng January ay gagawa po tayo ng prosperity ritual naman. So yun sa pampaswerte naman dahil nabiyak, nawasak na natin ang mga kamalasan, sumpa, kulang barang at tigal po palipad hangin sa pamamagitan ng ating banishing ritual. Sa mga nagpa-banishing ay pwede na kayong magpa-prosperity. Tandaan natin, hindi ko po tatanggapin yung mga magpaparitual ng hindi dadaan sa banishing. Hindi po ito isang kapamamaraanan para kumita kami. Tandaan natin, hindi ko po ginagawa ito. Dapat kung gusto namin na ipang sarili na lang namin to. 'Di ba? Hindi ko na ibahagi yung mga banishing niyan. Pwede naman kami mag-banishing sa aming sarili, mag-prosperity sa aming sarili na ritual. Pero dahil nga po marami ang naghahanap ng mura lang na ritual at halos donasyon lang para sa mga kagamitan, ay ginagawa namin ito para sa lahat, para makatulong na rin sa iba. So hindi nagpaparami kami ng ritualan. Dapat po talagang dumaan muna sa banishing dahil lilinisin. Tandaan natin, kapag may sumpa pa, may kamalasan pa sa inyong buhay, hindi papasok ang prosperity ritual sapagkat hinaharang ng anumang negatibo na aking nabanggit na nasa inyong katawan. So, paano natin papapasukin yung prosperity? Kailangan po natin magpabanishing muna. Then, after nun, ay magpaparitual na kayo ng
prosperity. Sa mga hindi nagpa-banishing, hindi ko tatanggapin ang inyong ritual na prosperity sapagkat magsasayang lang kayo ng pera na pambili ng inyong mga sangkap. Kasi yung mga donasyon ninyo para sa prosperity, yun yung gagamitin kong pambili ng sangkap ninyo. So, masasayang lang yan. Hindi yan tatalab, hindi yan magaganap sapagkat hindi pa kayo nalilinis. Tandaan po natin, kailangan linisin bago mag-prosperity. Kailangan i-banishing. So, ito lamang po ay para dun sa mga naniniwala. So, iyon, sa mga pupunta bukas, wala po kami rito bukas. Pero bukas po ng gabi ay nandito na kami. Maghapon lang naman po yun. Ang alis namin ay mamayang hapon. Then bukas, balik namin. Kaya lang, bukas din ang hapon. So, iyon, gawin nyo tong pinapagawa ko sa inyo. Huwag kayong magkaroon ng pagdududa. Sapagkat ito ay mismong tumatalab sa akin. At sigurado ako na ito ay tatalab at magmamanifest din sa inyo. So, kailangan nyo nga lamang ng prosperity bowl. Kahit hindi ganyan kalaki, basta kasi yung 12 itlog. So, ang ginagamit namin ay clear o transparent na bowl. Kasi para ang swerte ay transparent na pumasok sa inyo. Yun po yung ibig sabihin nun kung bakit transparent bowl ang dapat nating ginagamit. So yun po yung ginagamit natin. So sa lahat ng gustong magpa-banishing, i-PM nyo lamang si Mrs. o mag-PM kayo sa akin, then pwede na kayong i-banishing. Sa mga magpa-prosperity, ganun din, mag-PM din kayo. So, iyon, sa mga bagong nanood ngayon, wag nyo na po ditong i-replay. I-replay nyo na lang yung video para matutunan nyo yung paggagawa ng prosperity doon po sa aking YouTube channel. Kasi mas okay po kasi yung earnings namin doon. Then, lambing ko lang, wag nyo na pong skip yung ads. So, ida-download ko na po ito mamaya pag ako ay nag-out dito sa Facebook. Pag nag-out ako dito, ida-download ko na to sa aking YouTube channel. Then, para mapanood ninyo at makopya ninyo. Dito po kasi, kapag dito kayo nanood, ito pa isang problema. Kapag mag-i-screenshot kayo, nandyan yung mga comments. So, napapanood, nakikita nyo yung mga comments. Pero, kapag dinownload to sa YouTube, malinis po ito. Wala kayong makikitang comment dito sa ating screen. Wala kayong makikitang comment sa screen. So, pwede nyo screenshot ng malaya. At walang mga makikita kayo ng mga salisalita na meron dito, yung mga comment. So, malinis. Malinis ninyong makokopya yung mga pinagkakalob kong mga orasyon na magbibigay sa atin ng swerte. So, altok pa. So, ayun, isang mapagpalang bagong taon sa lahat, masaganang bagong taon, at nawa ay pumasok sa inyo ang biyaya at pagpapala ng ating amang kaitastasan. Number 1, manalangin at magtiwala sa Diyos bago kayo gumawa ng mga prosperity rituals o prosperity bowl o anuman na ginagawa sa spiritual, ay manalangin muna kayo para kayo kasihan at pagkalooban ng biyaya at pagpapala ng ating Ama. So yun, sa mga hindi ko na shoutout po sa inyong lahat at tayo ay magsa-sign out na. So yun mga idol, God bless po sa inyo. Sa lahat mag-PM na lang po kayo. PM na lang po kayo sa akin at yan ay babasahin natin unti-unti. So yun, God bless. Bye-bye mga idol.